sa parking lot na ginatrabahuan ko. Medyo malamig. Punta na sa planta. Yung temperature ngayon ay +6 at November 21. At ito yung parking lot ng planta. Yan. Matagal na ko rito katrabaho. Almost 19 years na. Doktora ang planta na to. Matagal na ginagawa. 1940. Ayun ang bus ko. Yung bus ko. Mag-YouTube ako yun. Ito yung bus ko. Production manager dati namin ito. Ito, magbati ka. Yan, o. Nagulat kayo. Tumawa nga sila eh. O, papasok na. I-video ko muna sila rito. Okay, thank you. Yan ay production manager namin. Pilipino. Marami kami rito Pilipino. Mahigit siguro 20, 30. Ito na. Papasok na ako sa lunch room. Magbubukas na ng pintuan. Ayan na mga gwapo. Ayan na. Oh, ayan na mga gwapo na yan. Ayan, si Sing. Si Sing, stockholder ng Ateneo. Ito naman, it's Glenn. Lugar ko, taga Bacolod. May-ari ng SM. Bacolod. Si Mark. Mark, say hi. Galing Italian. May-ari ng gold. May-ari ng gold mining. Ito. Geng, geng. Yan mga kasamaan ko yan dito sa planta. Oo, yeah. Nagulat sila eh. O Jed, tanungin mo na kita, Jed. Ganay ko po. Yeah, it's okay. Ilang taon ka na rito katrabaho, Jed? 10 lang naman, ganit. 10. So ano yung ma-advise mo sa mga Pilipino, mga bagong immigrant dito? Kahit isa lang, good advice. Ano lang, basta porsigido sa trabaho. Lakas ng loob. Yun lang ang importante. Lakas ng loob kahit anong mangyari. Okay. Ipunin ang lakas ng loob. Thank you, Jed. Yes, sir. Ito si Sing kasi stockholder to ng Ateneo eh. Baka mapanood nila yan. Oo. Baka umabot ng Quezon City. Marami lang stockholder. Sing, kailan ka lang dumating? Last year lang. O, biruin mo last year lang to dumating. Hindi pa ako milyonaryo. Mahaap pa lang. Sawang-sawa ito sa overtime dito sa planta. Sing, ano yung masabi mo nga kasi bago ka lang dating dito? Ano yung ma-advise mo sa mga kagayang bagong immigrant? Huwag sila mamili ng trabaho. Okay, that's very good. Ganun talaga sa simula. Pagpunta mo rito, zero ka. Pero dapat, na-level up mo yung sarili mo. Aral ka. Oo. Tanggapin mo lang kung anong dapat mong aralin. Yeah. Basta ka mag-aarte. Yeah, that's Yun, good. ganun lang. Ito si Glenn. Glenn! Sige, Glenn, kailan ka dumating, Glenn? 5 years ago. 5 years ago. May-ari ng Highlander yan, 2023. 2.5 million sa Pilipinas. Nurse ito yung asawa. Yeah. Ano to, big time ito sa lugar namin. May-ari ng isim eh. Yeah, ilang isa ito. Ikaw ba naman may-ari ng isim? Di kayo mayaman, di ba? Ito yung aming nga entrance. Ni Boy Quadra. Ito yung Mas malapit yung kay Kirik ba? Ito yung entrance door namin papasok ng planta. Tapos ito yung extension ng lunchroom. At ito yung lunchroom namin. Makikita nyo. Ayan, mga gwapo nandyan. So, okay, dyan lang muna. Ito, tingnan natin. Kasamaan ko to si Juicy. Ang trabaho niya, naglo-load ng materials
para sa Black Mold, interviewin ko muna. Hi, Juicy! Para mo muna forklift mo. Juicy, ilang taong ka na nagtatrabaho rito? So, kuya, mga 7 years pa yata. 11 years? 7 years? Saan ka sa atin? Noon yun, kuya. Noon yun. Ano yung ma-advise mo sa mga bagong dating dito nga mga immigrant? May yung magandang advice? Mga bagong dating. Kailangan pagtagaan nila ang trabaho dito. At saka, ang trabaho dito, ano lang, taga-taga lang, hard working. Kung gusto mong umunlad, o kaya matupad mo yung mga pangarap mo, kailangan lang ng trabaho. Mag-start ka talaga sa labanan. Stepping stone mo lang yan sa buhay. Tanda ko, noon, laborer lang ako. Ngayon, naging content operator na. Tapos, nagiging Wow! Pang lalaki yan nga trabaho ako lang babae na nagtatrabaho dito ng content operator at overhead Paano ka magiging forklift, makadrive ng forklift? Anong paraan? in-encourage ako ng manager, kuya, para mag-training ng forklift at saka train operator, overhead train operator. Kumpanya ang gumawa lahat ng training. Kaya ito, andito ako ngayon. Nag-start ako sa laborer. Hanggang ngayon, ito na ako ngayon. Content ko na. Gusto mo may batiin ka sa Pilipinas? May babatin ako sa Pilipinas. Hello na lang sa lahat ng mga tao sa Pilipinas. Lahat ng kapwa ko Pilipino. Kung saan man kayo pupunta, kahit hindi talaga, tsaga-tsaga lang. Tsaga-tsaga lang sa buhay. Kung gusto nyo makamit ang inyong mga pangarap, tsaga lang. Okay. Thank you, Juicy. Oh, tingnan mo to. Yung amin operator dito, Pilipino, si Mark. Mark, pwede makatanong isa? Ilang taon ka na rito, Mark? 6 na taon na to. Ayan na yung trabaho niya. Siya mag-operate yan ng black. Siya magkakat. Yan. O yan. Okay. Yan. Okay. Ito naman si Olive. Si Olive to ay dati itong teacher sa Pilipinas, pero dito na ngayon nagtatrabaho. Tanungin ko sa kung ilang taon na sa rito nagtatrabaho. Lev, ilang taon ka na nagtatrabaho rito, Lev? 16 years na Mark. Oh. 18 years na Oh. Ano yung ma-advise mo sa mga bagong immigrant dito sa Canada na nagareklamo sa Vancouver daw masyadong mahal? Totoo yun. Pero ikaw na nakatira rito sa Vancouver, may dumaan nga gwapo, nag-quit. Ikaw matagal ka na rito sa Vancouver, alam mo, anong ma-advise mo sa kanila? Dahil dito ka sa Vancouver nakatira. Yeah, so far, one of the highest but then, Galing. siguro ano lang, tagaan simple life. Simple life. Hindi magastos, no?
ito yung itong ginahawakan ni Olive, yung machine na to. Yan, nagtatak dyan. Yan. Ito kasama si ate. Thank you, Lev. Oh, ito si Andrea. Yung trabaho ni Andrea, siya gumahawak nito, yung puntor. Ano ito? 3D. Nagkakat ng styrofoam ng iba-ibang sizes. Biruin mo babae yan. Nag-operate, ayan ang iyang computer. Siya nag-operate ng machine na yan. Ngayon, Andrea, ilang taon ka nagtatrabaho rito? Dito sa Bangko sa Airfoam? 11 11 years. years. Bago ka nagpunta ng Canada, saan ka galing, Andrea? Sa Taiwan. Sa Taiwan. Ilang taon ka roon sa Taiwan? 3 years. 3 years. Oh. So, ano mong masasabi mo rito sa company nga ginatrabahuhan mo? Nagustuhan mo ba? Masaya ka? Okay. Okay. So, sa ngayon, maliban ito sa company na to, may iba ka pang trabaho? Meron po, parang parang pastime. Kasi ayaw kong mag-stay sa bahay. Okay. Pwede mo maipaliwanag kunti sa mga nanood dito kung paano mo ma-figure out na dalawa yung trabaho? Kasi marami nagsasabi nga napakahirap daw. Hindi for me kasi kuya, hindi mahirap yung trabaho ko. Kasi wala na akong ibang ginagawa sa bahay. So, kumbaga, dati nung mag-isa lang ako nun sa tirahan ko, yung family ko nasa Pilipinas pa. So, medyo mahirap. Pero, time management na. So, meron kang time at araw para mag-grocery. Meron kang time para magluto ng lahat ng pagkain mo sa buong isang linggo. And then, yun na, work na. And then, tulog. Ganun lang. So, Andrea, sinasabi nila rito sa Vancouver napakamahal daw. Totoo naman nga mahal, di ba? Ngayon, anong ma-advise mo nga sa mga bagong immigrant dito nga napunta na Vancouver nga kung paano makasurvive day by day, paano makatipid sa imo nga experience? Kasi kuya, sa mahal, kahit naman saan mahal ang bilihin at kahit naman saan mahirap ang buhay. Pero sipag lang. Sipag lang. Kasi ako kasi dalawa yung trabaho ko. Minsan tatlo pa. Diba? So, I make sure na 7 days a week, kumikita ako ng pera. So, para kung kahit anong gusto kong bilhin, may pambili ako. And at the same time, nakakatulong ako sa family ko, sa mga anak ko, and then sa kapatid ko at saka sa magulang ko. Galing, So, galing. Ganun lang yung ginagawa ko. Galing, galing. So, kailangan kung yung blessing na natatanggap mo, huwag mong sasalubringin. So, kailangan i-share mo rin. At Galing, galing. una mong I like it. i-share I yung like. family mo. Aha. So, huwag mong kakalimutan ng family. Ito yung Especially yung ito yung gina-operate ni Andrea. May program yan dyan. Tapos ito yung machine na ito magkakat ng kahit na anong shape ng gusto mo. No. Kahit sabihin mo pa bahay, mukha mo kaya. Salamat, Andrea. Okay, Oh, ayan pangalan niyan si Paquito. Dating driver yan ng taxi driver sa Pilipinas. Kit, ilang taon ka na rito sa Canada dumating? Kailan ka pa dumating? Magwala ko. 7 taon. Oh, okay. So, sa 7 taon mo rito, anong pakiramdam mo sa buhay ng Canada? Kailangan, maganda rin. Kailangan lang Bas- para mabuhay ka rito kung kailangan magtrabaho ka. Okay. Kailangan masipag, ano? Malisipan. Okay. So, this Okay, is... this one. That's one.